Nagkagulo sa barangay Labangal sa General Santos City nang magkaengkwentro ng mga pulis ang tinutugis nilang lalaki. Dead on the spot ang mekanikong suspect na inireklamo noon dahil sa pagpapaputok ng baril. Pero nasawi rin sa barilan ng isang babaeng edad 12 na nabaril sa ulo. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya lalo't panay raw ang pakiusap nila noon sa mga pulis na huwag nang magpaputok dahil baka may madamay na bata. Git naman ng pulisya, ginawa nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente. Pinasuko na ang mga baril ng 3 pulis sa operasyon para isailalim sa forensic examination. Inaalam na rin ng PNP kung may kapababayaan ang mga responding pulis. Nagpapaimbestiga na rin sa NBI ang Commission on Human Rights. Higit 7,000 na ang naitalang sunog sa bansa mula Enero hanggang ngayong araw ayon sa Bureau of Fire Protection. Mas mataas yan ng 33% kumpara sa parehong panahon na naitala noong 2025. Kaya patuloy na paalala ng BFP, mag-ingat. Sa Cagayan de Oro City, mahigit 100 bahay ang natupok. Habang sa Pangasinan, 6 na magkakaanak, kabilang ang 2 bata ang natrap sa bahay nilang nasunog. May report si Ian Cruz. Nagliwanag ang bahaging ito ng barangay ng Kayasan sa Urdaneta City, Pangasinan nang masunog ang 2 bahay roon. Nagmula umano ang apoy sa kusina ng isang bahay. Ang masaklap, hindi agad nakalabas ang mga nasa loob. 6 na magkakaanak ang nasawi, kabilang ang 2 babaeng edad 11. Sobrang sakit, sir. Hindi po namin alam kung paano kami magsisimula ulit. 5 po sila sa pamilya ko. Sobrang sakit. Di mo na mapakod yung mukha niya sa katawan niya. Sunog. Aabot sa 3 milyong piso ang pinsala ng sunog na patuloy pang iniimbestigahan. Nabulabog din ng sunog ang mga residente ng barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Tumulong na ang ibang residente sa pag-apula sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Isa ang nasawi matapos atakin sa puso sa kalagitnaan ng sunog. Mayigit 100 bahay ang natupok. Inaalam pa ang mitsa ng sunog bagamat tukoy na sa investigasyon ang bahay na pinagmulan. Ayon sa mga residente, may mag-asawang nag-away umano bago nagkasunog. Ingon nila na adain ko naman nag-away, nag-ingon din ka, sige panghipos na lang mo diya, kay hurot mo karon diya. Marog inana ba nga istorya sa mga bata po, talaga kakita po. Pero may... Sa ato pa, tuyo na. Marog ako una-una. Ayon naman sa mga bumbero, may mga ulat ng iligal na koneksyon ng kuryente sa lugar. Mga kining mga alleged na mga kining nadungog no apan interview nato no na daw kining especially katong katong sa jumper na story or kanang illegal electrical connection. Inilikas muna sa barangay covered court at eskwelahan ang aabot sa 250 pamilyang nawalan ng tirahan. Ian Cruz, GMA News. Hindi na raw papayag si dating House Speaker Martin Romualdez na maging scapegoat o panakipbutas sa ghost flood control projects at budget insertions. Itinanggi ng dating speaker na mastermind siya ng kontrobersiya, sabay turo kina dating Senate President Cheese Escudero at dating Congressman Zaldi Go na nagdedesisyon daw sa budget. Sa gitna ito ng hirit ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na huwag payagang lumabas ng bansa si Romualdez habang inihahanda nila ang mga kaso sa kanya gaya ng plunder, money laundering at indirect bribery. Narito ang report. That the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Sa videong inilabas ngayong araw, tahasang itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ang utak o mastermind sa kontrobersyal na budget insertions at maanumalyang flood control projects. How can I be the mastermind? The budget does not begin in the House. It begins in the executive. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Argumento niya, dapat daw nakinabang ng husto ang distrito niya sa Tacloban pero wala nga raw ni isang ghost project na nakita roon. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district
that the authorities may deem attributable to me. Hindi daw hahayaan ni Romualdez na gawin siyang panakip-butas. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I know many things about this current administration and past administrations as well. Sa pagdedesisyon sa budget, ang itinuro ni Romualdez sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. Habang ang ehekutibo, meron daw command responsibility sa katiwalian sa pondo at sa implementasyon nito. Command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Bago lumabas ang video ni Romualdez, inanunsyo ng ombudsman na naghahanda itong ireklamo si dating speaker ng money laundering at pinapa-freeze na nito sa Anti-Money Laundering Council ang kanyang mga ari-arian. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. Humiling din ng ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Nauna kasing tinanggihan ng ombudsman ang paalam ni Romualdez na magpagamot sa Singapore. Pagamat gihit ng kampo ni Romualdez, ang umiiral sa kanyang lookout bulletin order ay hindi pagbabawal sa kanyang mag-abroad. Aprobado na nga ang request ng travel authority sa Kamara. April 22, May 4 ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery, sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Noong April 6, sinabi ng ombudsman na hinahanda na ang kasong plunder o pandarambong laban kina Romualdez at Escudero. Gihit ni Romualdez sa kanyang video, kahit nananahimik siya ay nakikipagtulungan siya sa mga pagsisiyasat gaya ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Mensahe ni Romualdez sa ombudsman, What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero, Ko, ng Malacanang at ng Ombudsman. Taliwa sa hinala ng gobyerno, walang Portuguese passport si dating Congressman Zaldico. Eksklusibong nakuha ng GMA News ang impormasyong ito sa Embahada ng Portugal sa Prague, Czech Republic. Ayon sa source ng GMA News sa Embahada, walang Elizaldico sa Citizens Registry na nagsasaad ng mga nabigyan ng passport. Pero patuloy raw nila itong bineberipika. Posible raw kasing nakakuha ng citizenship si Ko pero hinihintay pa ang passport. Sa tanong kung may golden visa si Ko, sinabi ng Embahada na hindi nila ito mabe-verify dahil hindi raw sila ang nag-issue nito kung meron man. Ayon sa Embahada, hindi na nagbibigay ang Portugal ng golden visa o pribilehiyo sa mga dayuhan na magkaroon ng residency kung maglalagak sila sa naturang bansa ng puhunan gaya ng property o negosyo. Kinumpirma naman ng Czech Police na nagkaroon ng intervention kaugnay kay Ko, pero di ito idetalye dahil di raw sila ang nag-imbestiga ukol dito. Lilipad naman pa Czech Republic ngayong linggo si Justice Secretary Frederick Vida at ilang kinatawa ng Philippine Center on Transnational Crime para puntahan si Ko. Tiyak daw silang hawak ng Czech authority si Ko bagamat walang litrato o dokumento ng kanyang pagkakaaresto dahil sa data privacy policy ng European Union. Hindi pa rin sapat ang malakihang rollback sa presyo ng langis, kaya giit ng ilang transport group sa LTFRB, aksyonan na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa jeepney. Inaprubahan naman ng LTFRB ang 10 pisong dagdag sa flag down ng mga taxi sa Northern Mindanao. May report si Mark Salazar. Mas mababa na sa 100 piso ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan simula ngayong araw. Resulta ng halos 25 pisong rollback.
Mahigit 3 piso naman ang tapya sa kada litro ng gasolina at 2 piso sa kerosene. Pero hindi kontento ang mga transport group na nagtigil pasada. Kulang na kulang ang rollback na ibinigay sa atin. At ikukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Bukod sa mas malaking rollback, nananawagan din ang pisto na aksyonan na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Kung maaaprubahan yan, magiging 23 piso ang minimum fare mula sa kasalukuyang 13 piso. Inutos na raw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza sa kanilang legal division na iproseso ang fare hike petition. Nauna namang inaprubahan ng LTFRB sa Region 10 ang 10 pisong dagdag sa flag down rate ng mga taxi sa rehiyon. May pamimigay na taripa ang LTFRB Region 10. Pwede raw magpa-calibrate ng metro ang mga taxi sa mga calibration shop na accredited ng ahensya. Gumugulong na rin ang service contracting program ng gobyerno sa mga PUV driver. Ang mga kasali riyan obligado magbigay ng 20 to 40% na discount sa pamasahe. Pero sabi ng Manibela, may mga service contracted modern jeepney na hindi umano sumusunod. Walang nakalagay na service contracting, nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount. Sa Commonwealth Avenue, may mga modern jeepney na nakatupi ang signage na nagsasaad ng discount. Sir, na ano po kasi yung radiator, na ano po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Opo, sir. Sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan. Ngayon lang din araw po na nagkaroon ng discount eh. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Pero ang ilang pasahero hindi raw nakatikim ng discount. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Para matiyak na nasusunod ang discount sa programa, may mga mystery rider ang LTFRB na sasakay sa mga service contracted na sasakyan. Batay sa panuntunan ng service contracting program, posibleng ma-disqualify sa programa kung hindi nakapaskil ang program tarpaulin, signage at QR code. Mark Salazar, GMA News. 6 mga arestado sa Caloocan sa bistadong modus na paghalo ng methanol para maparami ang petrolyo. May report si June Veneracion. Ito pulaw, premium to premium. Ito green unleaded. Mga nasa drum diesel. Drum-drum na petrolyo ang tumambad sa garaheng ito sa Caloocan nang sundan ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang isang pumasok ditong tanker truck. Pero higit pa riyan ang nabisto. Para maparami ang diesel, gasolina at premium gasoline sa mga drum, sinasalinan ang mga ito ng methanol bago ibenta sa mga trucking company. Pero hindi pala otorisado ang pagsasalin. Wala silang mapakitang documents na legit yung kanilang transaction or business para po ito. At hindi rin basta-basta hinahalo ang methanol sa petrolyo. Makakasira po ito sa ating pong mga makina kasi po dapat po ma-process din maigi yung methanol na gagamitin. Ma-process din maigi yung mga petroleum na gagamit at may tamang pag-mix. Kinumpiska ang mga petrolyong halos 9 milyong piso ang halaga. 6 ang inaresto, kabilang ang driver at pahinante ng truck. Baka may gusto kang sabihin, sir. Bilang depensa sa sarili mo, sir. June Veneracion, GMA News. Nasukol ng mga otoridad ang mga umunoy fixer sa labas mismo ng Land Transportation Office sa Davao City. Sinalakay nila ang isang driving academy at isang medical laboratory kung saan naaresto ang 2 fixer umano at 2 contact umano sa iligal na pagproseso ng mga lisensya at iba pang requirement ng LTO. Matagal na umanong minamanmana ng mga tanggapan. Maaring may koneksyon sa loob ng mismong LTO 11 ang mga fixer. Pinabulaanan ng isa sa mga naaresto ang aligasyon. Anya,
Hindi siya konektado sa mga fixer at ginagawa lang ang trabaho. Hindi na nagbigay ng pahayag ang iba pang inaresto. Maharap sila sa reklamong paglabag sa RA 11032 o Ease of Doing Business and Efficiency Government Service Delivery. Senyorita pangalan? Wait lang. Miguel Tan Felix natakot sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Takot siya. Wait lang ha. Ako rin, natakot eh. Meet Senyorita, ang pet snake ni Mommy Grace. Sobrang bait to. Cute, diba? Umitingin sa akin eh. Co-star ni Miguel sa mga batang Riles na si Anton Vinzon. May bago ring kakaharaping hamon. Gaganap si Anton na young boxer sa upcoming Kapuso series na Kamao. Araw-araw daw siyang nag-gym, nagbaboxing at tumatakbo for physical training. Kabado malala raw si Anton sa mga makakasamang veteran actors sa serye, lalo na sa amang si Roy Vinzon. First day, ilang cuts ako kay Papa kasi yung pressure ko, iba pa rin yung na-eksena ko siya as lolo. Isa pang aabangan sa Kapuso Network, ang medical drama series na Code Grey na pagbibidahan ni Alden Richards. I'm very excited. Of course, siyempre makakasama ko ang isa sa mga iniidolo kong artista na si Mr. Christopher De Leon. Finally, for a project, it's been first time. It's my first time to work with Alden. So, we'll do our best. Kasama rin sa bigating cast sina Andrea Torres, Faith Da Silva, Shuvi Etrata, Allen Ansay, Romnick Sarmenta, Joros Gamboa, Christian Bautista, Christopher Martin at John Lucas. Katrina Son, GMA News.